Sa simula ng pelikula, mayroong isang ulat sa balita tungkol sa isang pambihirang panda cub sa Noah Zoo. Ito ang pinakamalaking zoo sa kanilang lugar. Kasabay nito, sinabi ng isang lalaki na nagtrabaho para sa isang oil big shot sa Dubai sa kanyang boss na alam niya kung saan makikita ang panda cub. Matapos sabihin sa kanya ng oil boss na gawin ang lahat para makuha ang panda, at handa siyang magbayad ng kahit anong halaga para masigurado na makukuha niya iyon. Samantala, makikita natin ang isang lalaki na nagngangalang Jackie. Siya ay nakikipaglaban sa isang grupo ng mga masasamang tao at madali lang niyang pinabagsak ang mga ito. Ngunit pagkatapos ay sinabi sa kanya ng isang lalaki na magpahinga muna. Lumalabas na ang eksenang ito ay para sa bagong pelikula ni Jackie. Gayunpaman, hindi masaya si Jackie, sa pag-aakalang ang kanyang karakter ay hindi masyadong kapani-paniwala, dahil nagawa niyang talunin ang napakaraming kaaway. Sinabi ng direktor na sinasadya niya ito. Tinanong ni Jackie ang kanyang assistant na si David tungkol sa kanilang mga plano para bukas. Sinabi ni David na may 4 na imbitasyon si Jackie. Ang una ay para sa isang golf tournament, ang pangalawa ay para sa pagbisita ng isang kaibigan, ang pangatlo ay mula sa South Africa, at ang pang-4 ay para sa pag-ampon ng panda sa Noah Zoo. Dahil mahal na mahal ni Jackie ang mga panda, gusto lang niyang pumunta sa zoo at kailangan niyang tanggihan ang iba pang mga imbitasyon. Nagplano si David na magrente ng barko para kay Jackie para makapunta sa zoo sa isang isla. Kinabukasan, dumating sina Jackie at David sa Noah Zoo, at binati agad sila ng direktor ng zoo. Dahil kilalang artista si Jackie, maraming tao ang nagpa-picture sa kanya doon. Naroon din si Lily, ang manggagawa sa zoo na nag-aalaga ng mga panda. Pumasok siya sa kulungan ng panda para pakainin sila sa araw na iyon. Pagkatapos, pumunta siya sa kantin para kumuha ng merienda. Habang nandoon siya, narinig niyang nag-uusap ang staff ng kantin tungkol sa pagdating ni Jackie sa zoo. Excited, nagtanong siya kung talagang ito ay totoo dahil siya ay matagal ng tagahanga ni Jackie. Biglang sumulpat si Jackie sa kantin para kumuha ng ice cream. Nilapitan siya ng mga waiter na gustong magpa-picture sa kanya at pati na rin si Lily. Nang tumahimik na ang mga pangyayari, nagkaroon ng lakas ng loob si Lily na lapitan si Jackie, na nakaupo mag-isa. Sinabi niya sa kanya na isa siyang malaking tagahanga at matagal na niyang gustong makilala siya. Tinanong niya kung nagbakasyon siya. Sumagot si Jackie na nandoon siya para umampon ng panda, at nagkataon naman na si Lily ay panda handler. Siya ay nag-alok na dalhin siya upang makita ang mga panda, at si Jackie ay ganap na sumang-ayon. Dumiretso sila sa kulungan ng mga panda. Pagdating nila, tuwang-tuwa si Jackie nang biglang yakapin ng isa sa mga panda ang binti niya. Sinabi ni Lily na ang panda cub ay isang one-of-a-kind na pinangalan ng Wo, at inalagaan ito ng zoo. Nang tanungin ni Jackie kung aling panda ang maaari niyang ampunin, iminungkahi ni Lily na tanungin muna niya ng direkta ang direktor. Isang grupo ng mga mersenaryo ang nag-aaway sa isang barko nang magpakita ang kanilang pinuno na si Ronnie. Sinabi niya sa kanila na pumunta sa Noah Zoo at magnakaw ng isang bihirang panda cub. Si James, isa sa mga mersenaryo, ay nagalit kung bakit kailangan nilang gawin ang ganoong trabaho dahil sila ay mga nangungunang mersenaryo. Ipinaliwanag ni Ronnie na handang maglabas ng $100 milyong ang isang oil tycoon mula sa Dubai para sa panda. Natuwa si James at ang iba pa, kaya napagkasunduan nilang magtungo sa zoo sa mismong araw na iyon. Nakarating si James at ang kanyang mga tauhan sa Noah Zoo. Hinati ni James ang kanyang mga tauhan sa 2 grupo. Ang isa ay pumunta sa control room upang kunin ang mga senyales ng CCTV, habang siya at ang iba ay pumunta upang hanapin ang bihirang panda cub at kunin ang lahat. Nang si James at ang kanyang mga tauhan ay pumasok sa gusali, nakita sila ni David at mabilis siyang nagtago sa likod ng panda doll. Ipinaalam kay James ng kanyang mga tauhan na nagawang ihak ng pangalawang team ang CCTV at network doon. Binihag din nila ang mga tao sa control room para maisasagawa nila ang misyon ng walang anumang problema. Mabilis na pumunta si James sa kulungan ng panda, ngunit maraming tao ang nanunood kay Jackie na tumatambay kasama si Wo. Sinubukan ni James na paalisin ang mga tao, ngunit masyado silang nakatutok kina Jackie at Wo, kaya pinaputok niya ang kanyang baril at sa wakas ay naghiwa-hiwalay sila. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang mga tauhan na bihagin ang mga tao habang siya at ang iba pang 2 tauhan ay pumunta upang kunin si Wo mula kay Jackie. Nagmadali si Jackie at binigay si Wo kay Lily. Sinubukan ni Lily na tawagan ang mga pulis, ngunit walang signal dahil nahak ang network.
Maya-maya pa, nagawang ma-corner ni James at ng kanyang mga kasama si Jackie gamit ang kanilang mga baril. Nagulat si James nang makitang si Jackie nga, ang sikat na celebrity, ang nakatayo sa harapan niya. Tinanong niya si Jackie kung nasaan ang Panda Cub, at si Jackie ay nagsinungaling, sinabing inilagay niya si Wo sa kulungan. Mabilis na pinapapunta ni James ang dalawa sa kanyang mga kasamahan upang tingnan ang kulungan. Kasabay nito, si Lily ay tumakas kasama si Wo palabas ng silid sa pamamagitan ng pagdaan sa ibaba. Sinubukan ni Jackie na abalahin si James para mabigyan ng pagkakataon si Lily na makatakas, ngunit sa huli, nakita nila si Lily, kaya kinailangan ni Jackie na harapin si James para makatakas siya. Sa gitna ng labanan, sinabihan ni Jackie si James kung bakit nila ito ginagawa. Gusto niyang malaman kung bakit inaatake pa rin siya ni James kahit wala naman sa kanya ang panda. Sinabi ni James na gusto lang niyang makita kung gaano katigas si Jackie dahil magaling siyang lumaban sa mga pelikula, pero inamin ni Jackie na palabas lang ang lahat at hindi naman siya ganoon katigas. Walang pakialam si James at gusto pa rin niyang labanan si Jackie. Nang mga oras na iyon, si Lily ay hawak pa rin niya si Wo at nakarating na siya sa harapang silid, ngunit pagdating niya doon, nakita niya ang isang gwardya. Dumiretso siya sa tindahan ng souvenir kung saan nagbebenta sila ng 1 toneladang manika ng panda, at ang hindi niya alam, nagtago rin si David doon. Tinawag niya si Lily para magtago kasama niya. Maya-maya, 2 tauhan ni James ang lumapit sa pinagtataguan nina Lily at David, ngunit bago pa nila mabuksan ang pinto, may nagpakitang nakasuot ng pandesot at nagdulot ng eksena. Ang mga lalaki ay nakapokus sa taong panda kaya kinuha ni Lily ang pagkakataong ito upang makatakas kasama si Wo. Nang buksan nila ang panda costume, nalaman nilang si David pala talaga, ang assistant ni Jackie, sa loob. Hinuli nila si David at inilagay siya kasama ng iba pang bihag. Samantala, nakipaglaban pa rin si Jackie kay James. Pagkatapos ay nakita niya si Lily na kumaway para pumasok sa elevator kaya nakaisip siya ng mabilisang teknik para makatakas. Pagbukas ng elevator ay bumangga sina Jackie at Lily sa isang robot na may dalang bagahe. Ginamit nila ang robot para mailabas si Wo habang dumaan sila ni Lily sa likod. Pagkatapos ay gumamit sila ng kotse upang pumunta sa bodega ng imbakan. Sa kasamaang palad, nakita ng subordinate ni James sa control room si Jackie sa mga security camera at mabilis na sinabi kay James na papunta na si Jackie sa bodega. Kasabay nito, si David ay natigil pa rin sa iba pang mga hostage, kabilang ang direktor ng zoo. Magkasama nilang sinubukang pakawalin si David hanggang sa makalaya siya. Pagkatapos ay nilabanan niya ang gwardya at siya ay nakawala kasama ang ilan, dahil sa tulong ng direktor at sa iba pa. Pagkatapos itali ang bantay, hinanap ni David si Jackie. Samantala, nakarating sina Jackie at Lily sa bodega. Sinimulan nilang hanapin ang robot para mahanap si Wo. Natakot sila nang hindi nila siya mahanap, ngunit kalaunan, nakita ni Jackie si Wo na humihilik sa likod ng ilang crates. Pagkatapos ay sinubukan muli ni Lily na tawagan ang mga pulis ngunit hindi pa rin makakuha ng signal. Narinig ni na Jackie at Lily ang pagbukas ng gate at agad nilang napagtantong si James at ang kanyang mga tauhan ang dumating. Sinubukan nilang tumakbo para dito, ngunit nahuli sila. Sinabihan ni James si Jackie na ibigay sa kanya si Wo kung hindi ay papatayin niya si Lily. Walang pagpipilian si Jackie kundi sundin ang hiling ni James. Gayunpaman, nang dumating ang isa sa mga tauhan ni James upang kunin si Wo, nagawang agawin ni Jackie ang baril ng lalaki at itinutok ito kay James. Natakot ang lalaki at hindi niya sinasadyang napindot ang switch ng makina, dahilan para madala si Wo sa isang conveyor belt. Sinubukan namang tumakbo ni Jackie ngunit sinundan siya ni James. Nauwi sila sa isang showdown sa loob ng makina. Si Lily, na alam ang ruta ng conveyor belt, ay hinintay na lumabas ang box at saka natagpuan niya si Wu sa loob. Sinubukan niyang umalis kaagad ngunit sa huli ay napalibutan siya at nahuli. Di nagtagal, lumabas sina Jackie at James mula sa makina na binabalot ng karton. Si Jackie ang nasa ibabaw, at si James ang nasa ibaba. Sinabi ni Jackie na babarilin niya si James kapag hindi nila pinakawalan si Lily at Wo, ngunit nang bitawan nila si Lily, isang baril ang lumabas sa makina na nagpapakitang wala talagang armas si Jackie. Dahil dito, muli nilang hinuli si Lily at sinimulan nilang bugbugin kaagad si Jackie. Buti na lang at nasa bodega na si David. Mabilis niyang pinaandar ang sasakyan at nagdulot ito ng kaguluhan, dahilan para magambala ang mga kalaban.
Sa kalaunan, matagumpay na nailabas ni David sina Jackie, Lily, at Wo doon. Hindi pa handa si James na sumuko. Tinipon niya ang lahat ng kanyang tropa, at naganap ang habulan ng sasakyan. Sa ibang lugar, tinutukan ng direktor ng zoo ng baril ang isa sa mga tauhan ni James na nanonood sa control room. Pagkatapos ay itinali niya ang gwardya upang muli niyang makontrol ang silid. Pinakawalan niya ang lahat ng kanyang mga tauhan at sinabihan silang simulan muli ang pagsubaybay sa sitwasyon sa CCTV. Si Jackie at ang iba ay hinahabol pa rin ni James at ng kanyang mga tauhan. Sinubukan ni James at ng kanyang sidekick na harangin si David at muntik nang mahulog si Wo, ngunit nailigtas ito ni Jackie sa tamang oras. Mula sa monitor sa control room, nakita ng direktor si Jackie na papunta sa wild animal area, kaya mabilis niyang sinabihan ang kanyang mga kasama na buksan ang gate para makalayo siya kay James. Gumagaan ang pakiramdam ni James at ng iba pa, sa pag-aakalang nasa maaliwalas sila, ngunit naubusan ng gasolina ang kanilang sasakyan sa gitna ng lugar kung saan naroon ang lahat ng mga mabangis na hayop. Lalong na-stress si Jackie nang si Wo ay hindi tumitigil sa pag-iyak dahil humihingi ito ng gatas, kaya kailangan niyang palihim na kunan ng gatas ang isang inaantok na rhino. Ngunit nang sila ay nakakuha na ng gatas, isa pang rhino ang nagpakita at inatake sila. Tumakbo sila ng mabilis hanggat maaari para makatakas sila sa galit na rhino. Sa kabilang banda, nagpasya si Ronnie, ang pinuno ng mersenaryong grupo, na pasukin ang zoo dahil hindi na tumawag ang ilan sa kanyang mga tauhan. Hindi nagtagal, nakita ng direktor sa mga security camera na pumasok na ang mga mersenaryo sa zoo. Mabilis niyang sinabihan ang lahat ng kanyang mga tauhan na humanap ng pagtataguan habang haharapin niya ang mga mersenaryo. Hindi nagtagal, pumasok si Ronnie at ang kanyang mga tauhan sa control room. Nagsimulang magmukhang matigas ang direktor gamit ang kanyang baril, ngunit nang magalit ang mga mersenaryo sa sobrang init, natakot siya at mabilis na sumuko. Hinimok ni Ronnie ang direktor na buksan ang gate sa lugar ng mabangis na hayop dahil alam niyang nandoon sina Jackie at Wu, ngunit sa halip ay hindi sumunod ang direktor na talagang ikinagalit ni Ronnie. Matapos patumbahin ng direktor, sinabihan ni Ronnie ang kanyang mga tauhan na pasabugan ang gate para makapasok sila sa lugar ng mabangis na hayop. Agad nilang hinanap si Jackie at ang iba pa. Nang maglaon, pinangunahan ni Lily si Jackie at ang iba pa na magtago sa isang lumang lighthouse. Pagdating nila doon, natulog agad sina David at Wu, pero nanatiling gising sina Jackie at Lily at nagkwentuhan. Ibinahagi ni Jackie kay Lily ang tungkol sa kanyang acting at action movies at kung paano siya naging mahiyain hanggang sa sumigaw ng action ang direktor. Pagkatapos ay nagkaroon siya ng lakas ng loob na gawin ang anumang bagay. Kinabukasan, nagising sina Jackie at Lily sa ingay ng mga kasama ni Ronnie. Mabilis nilang ginigising si David at naghanda para makatakas, ngunit huli na dahil napasok na ng mga tauhan ni Ronnie ang lighthouse at nahuli sila. Pagkatapos ay iniharap sila kay Ronnie. Sinabihan ni Ronnie si Lily na alagaan si Wu hanggang sa makarating sila sa Dubai kung saan naroon ang oil boss para ibenta ang Panda Cub. Para kay Jackie, inutusan ni Ronnie si James na ikulong siya dahil sigurado siyang may maraming pera si Jackie. Nakalulungkot para kay David, inutusan ni Ronnie ang kanyang mga tauhan na itapon siya sa dagat dahil wala siyang talento. Nang gabing iyon, habang natutulog si Jackie, may biglang lumitaw na tatlong lalaki. Lumalabas na si David pala ito at dalawa sa mga tauhan ni Ronnie. Sinabi ni David na ang dalawang ito ay talagang kakampi nila at na hindi nila siya inihagis sa dagat dahil sila ay napakalaking tagahanga ni Jackie at gustong tumulong. May mga tattoo pa sila ni Jackie para patunayan na sila ay totoong tagahanga. Natuwa si Jackie sa kanyang narinig at hiniling sa kanila na tulungan siyang makatakas pagsapit ng umaga kapag malapit na ang barko sa pantalan. Sinabihan ni Jackie si David na iligtas si Lily sa nakakandadong silid habang naghihintay siya sa paradahan ng sasakyan sa ibabang palapag. Nang mailigtas ni David si Lily ay mabilis nilang sinundan si Jackie papunta sa parking area. Nakita niya si Wo na isinakay sa kotse, at si Jackie ay nasa likod ng kotse. Sinubukan ni Lily at David na lapitan si Jackie, ngunit may ilang bodyguard na nagpakita, at kinailangan nilang magtago. Ibinato ni Lily ang kanyang smartwatch kay Jackie at sinabihan siyang sumakay sa kotse kasama si Wo. Nang walang ibang pagpipilian, sumakay si Jackie sa kotse at dinala si Wo habang sinubukan ni Lily at David na makatakas. Sa kabutihang palad, sa tulong ng dalawang tauhan ni Ronnie, na mga tagahanga ni Jackie, nakatakas sina Lily at David mula sa barko.
Maya-maya, dumating si Ronnie at ang kanyang mga sidekick na babae sa bahay ng oil boss. Kinuha niya agad si Wo. Si Jackie na nakasakay din sa kotse ay sumunod nang hindi nila napapansin. Nang gagawin na ni Ronnie ang deal sa assistant ng oil boss, nagpakita si Jackie na may dalang baril, ngunit pagkatapos ay inatake siya ni Ronnie at ng kanyang kaibigan. Handa nang sumuko si Jackie dahil hindi na niya kayang lumaban, ngunit pagkatapos ay tumawag si Lily sa pamamagitan ng smartwatch na ibinigay nito sa kanya at sinabing tumawag siya sa mga pulis at papunta na sila. Nang hindi sumagot si Jackie, alam ni Lily na may problema siya, kaya sumigaw siya, "Action!" Biglang lumaban si Jackie na parang champion at binugbog si Ronnie. Dumating ang mga pulis at hinuli kaagad si Ronnie at ang kanyang sidekick. Tapos lumapit kay Jackie ang oil boss na siyang nag-utos kay Ronnie na dalhin si Wo sa kanyang lugar. Si Jackie ay sobrang galit sa lalaki at tinanong kung bakit gusto niya ang panda. Dinala siya ng oil boss sa isang silid na puno ng mga larawan ng mga panda, at may isang batang babae na natutulog doon. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang batang babae ay ang kanyang anak na babae, at ito ay talagang may sakit. Ang sabi ng doktor ay ilang araw na lang ang natitira sa kanya. Sinabi ng oil boss na talagang gustong makita ng kanyang anak si Wo, kaya handa siyang gawin ang lahat para matupad ang kanyang huling hiling. Pinipigilan ni Jackie ang kanyang mga luha habang tumatakbo para kunin si Wo. Dinala niya ang panda sa batang babae, at tuwang-tuwa si Jackie. Sinabi ng batang babae na makakapagpahinga na rin siya sa wakas na nagpaiyak kina Jackie at sa oil boss. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.